Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. At masaya akong makapiling kayo muli sa nobenaryo bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patrona, ang mahal na Birheng Maria, salamin ng katuwiran. Mga kapatid, tayo pa rin ay nasa panahon ng muling pagkabuhay ni Kristo. At lagi nating sinasabi na ang kanyang muling pagkabuhay ay ang kanyang pananaig sa kadiliman, kasamaan, at kasalanan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang tagumpay ng Panginoon sa lahat ng mali sa mundo. At kung maalala nyo ang Easter Vigil natin, kung paano ang isang ningas ng kandila ay tumalo sa kadiliman sa paligid. At paano napuno ng liwanag ang simbahan dahil nakibahagi tayo sa liwanag ni Kristo. Pero kung ating pag-iisipang mabuti, tunay nga bang nagtagumpay si Jesus sa kadiliman, kasamaan at kasalanan? Bago po tayo pumunta sa ating mga personal na karanasan, tingnan natin ang ating unang pagbasa tungkol sa nangyari sa ating unang martir, ang diakonong si Esteban. Anong narinig natin sa ating unang pagbasa? Marami siyang nagawang mga himala at kababalaghan. Hindi siya matalo ng kanyang mga kadebate dahil sa karunungang nagmumula sa Espiritu Santo. Pero dahil sa inggit ng mga taong ito, anong ginawa nila? Sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. At dahil sinulsulan niya sila, ay naudukan ang mga nakarinig na isuplong siya sa mga kinauukulan. At nang siya'y nasakdal na, anong narinig natin? Siya'y hinarapan, ng mga bulaang saksi o false witnesses. Kaya nga, ilang dekada o taon lamang matapos ng pagtatagumpay ni Jesus, maririnig na naman natin ang paggana ng kadiliman, kasamaan at kasalanan. At sa kaso ni Esteban, parang muling napatay ang liwanag ni Kristo. Dahil napakalakas ng puwersang kasamaan. At maganda rin ilapat natin yan, gaya ng sabi ko sa ating sariling buhay. Masasabi ba talaga nating nagtagumpay si Kristo? Hindi ba't araw-araw sa balita, ang naririnig natin, hindi salamin ng katuwiran, hindi salamin ng katarungan, pero ang pananaig ng kasamaan at kasalanan. At hindi lang ito nangyayari sa paligid natin. Dahil alam natin sa sarili nating isip at puso, ay hindi tayo tumutulad kay Mariang salamin ng katuwiran. Alam niyo po, isa sa mga kritisismo sa Pilipinas ay ito. Paanong posible na ang pinakamalaking Catholic country in Asia, 80+% Catholics, ay napakaraming mahirap? Paano naging posible na ang isang katolikong bansa ay napakaraming krimen? Paano naging posible na mga binyagang Kristiyano, mga Pilipino, pero ang daming nagsasakitan kahit sa sari-sariling mga tahanan? At alam niyo po ang obserbasyon ng mga eksperto, kasi kung minsan tayo ay nominal Catholics. Ibig sabihin, Katoliko sa pangalan, hindi sa asal. O kaya, tinatawag tayong split-level Christians. Iba ang pinaniniwalaan ng isip, iba ang isinasagawa ng mga kamay at paa at sinasabi ng bibig.
O kaya we are ritualized dahil marami tayong ginagawa sa loob ng simbahan, but we are not truly evangelized. Kaya po siguro nananaig pa rin o talamak pa rin ng kadiliman, kasamaan at kasalanan ay dahil tulad ng mga tao sa Ebanghelyo, ang hanap lang natin ay tinapay na nakakabusog ng katawan at hindi ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Baka ang ating practice of religion ay panlabas lamang at hindi nanunuot. Kaya sa sarili nating buhay, hindi nagahari ang liwanag, pag-ibig at gawin ni Kristo. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Diyos dahil mayroon tayong mahal na Inang Maria na magtuturo sa atin ng katuwiran, ng katarungan, kung paano maging tagasunod ni Jesus sa tunay na paraan para naman mabawas-bawasan ang mga eksenang tulad sa unang pagbasa at mas dumami ang liwanag kesa sa dilim. Paano ba isinabuhay ng ating mahal na Ina ang pagsasalamin sa katuwiran ni Jesus, sa katarungan ng Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, pagbubulay-bulay nito sa kanyang puso, pagdadala nito sa kanyang sinapupunan, at pagluluwal nito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Alam niyo po, may dalawang Bible passages na kontrobersyal tungkol kay Jesus at kay Maria. Kasi sa unang pakikinig, animoy, hindi kinikilala ni Jesus ang kanyang inang si Maria. Pero pag sinuri natin ng mas malalim, kanya talagang pinapapurihan ang kanyang nanay. Ano po itong dalawang eksenang ito? Yung unang eksena, yung naroroon siya sa sinagoga at may nagsabing, naririyan po ang inyong ina at mga kapatid sa labas. At tumugon si Jesus, ang aking ina at kapatid ang siyang nakikinig sa salita ng Diyos at gumagawa nito. Para sa iba, ang dating dinidisown ni Jesus yung kanyang ina na nasa labas. Gumagawa siya ng bagong definisyon ng pamilya. Pero kung susuriin nyo, sino ba yung number one qualified doon sa ginawa niyang criterion ng kanyang spiritual family? Ang number one qualified sa pamilya ni Jesus na nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito ay ang kanyang inang si Maria. Ano yung ikalawang kontrobersyal na eksena? Nung naglalakad si Jesus patungo sa Kalbaryo, buhat-buhat ang krus, mayroong nagkomento, mapalad ang sinapupunang nagdala sa iyo at ang nagpasuso sa iyong nanay mo. At anong sinabi ni Jesus? Mas mapalad ang sumusunod at nakikinig sa kalooban ng Diyos. Muli, para bang dinedicate niya ang papuri kay Maria. Pero sa totoo lang, muli, ang unang-unang qualified para sa mapalad na criterion ni Jesus dahil nakinig at gumawa ng salita ng Diyos ay ang kanyang inang si Maria. Kaya po, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hingin natin ang biyaya, matularan ang ating mahal na ina na nakikinig sa salita ng Diyos, isinasa puso ito at isinasa buhay ito upang tayo maging salamin ng katuwiran, katarungan at kabutihan.
at makita ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Kristo at mabawasan ang kadiliman, kasamaan at kasalanan. Amen.